Diyos. At batiin natin yung ating mga katabi. Sabihin nga natin, naligo ka ba? Ano ba? Naligo. Walang tubig doon. Hindi ako naligo. Halatang hindi ka naligo. Kahapon ako naligo. Wala kaming tubig. 3 weeks na talagang consistent eh. Umaasa tayo sa rasyon, mga kapatid, no? At merong libre na kulay chocolate. Meron naman po may bayad. Pero medyo expensive. Pricey. Medyo pricey. Yan, so ano po, no? Welcome po sa napakagandang bayan ng San Jose del Monte, mga kapatid. No? Rising city po talaga to. Maayos din yan. Ayan. At Prayer lang, prayer. siguro po, isa sa maitutulong natin bukod sa pagprotesta sa social media, mga kapatid na yung, well, wala talagang Ibang sushi. papalit sa panalangin. Amen. Na The best. pag-pray natin yung mga kapatid natin, yung mga kababayan natin, secondly, dahil ano po, kahit wala namang pagbaba ng level ng dam, noong isang taon, ganun na talaga. Meron Opo, ganun na, kahit mataas. may mga perwisyo na po talaga sa kawalan ng tulog. Lalo na po ngayon, lumala na. Kasi nga po, mababa na nga yung level ng dam dahil konti lang po yung ulan. No? So, let us pray mga kapatid na may dumating na super typhoon na magdadala ng maraming habagat. Okay ba, sir? Wag. Bahain sila. Wag naman. Kawawa naman kami. Oo. Baka umabot ng second lang. floor yung... Pwede naman doon lang sa Kasi ang sinasabi nila, kulang daw sa tubig eh. Hindi ka nung nakarang taon galing. Ayan. Pupunta tayo sa sa may di ba? Hindi dapat ang tubig doon sa may buwan. Sa Angat, no? Sa Angat lang yung umulan. Oo, doon. Let us pray, no, na may ulan na dumating dito sa no? Pero sabi nila yung Ampuklaw doon, puno daw. Ewan ko kung fake news yun. Yung Ampuklaw daw. Kasi yung mga lugar na Okay. malakas ang ulan. So, let us pray mga kapatid, no, na isustain ng Diyos yung ating pong water supply, no, dito po sa San Jose del Monte. At pwede tayong makiisa kung may mga pamamaraan po na pwede pong magawa ng paraan dahil alam niyo po yung buong Palmera, mula phase 7, mula phase 1 hanggang phase 7 yung Buong Palmera, buong. Buong Palmera. halos, sir. Ganun talaga. Kung halos Sinagana. talagang krisis. Salita na yun. Salita. Oo. Buti na lang may mga iba pang lugar na may tulo. Tama ba, bro? May iba ba? Meron sa Pampalay, di ba? Yung mga hospital. Hindi, Tungko. meron din. Di ba sa Tungko ang lakas? Sa lang. Sa Tungko, Baluarte. Sa Orthodox eh. Malapit kasi yung doon eh, kay Robis eh. So ang sinasabi lang po kasi talagang may mga hindi po nagagamit ng mga tubo. Kasi noong prime water ang humawak, may mga hindi sila ginamit ng mga tubo. Yun daw. Daw yung sabi. Maraming bulb dyan sa kakasara lang. Hindi nga ginamit, bro. Tama ba? Sinara lang nila. Sinara? Malalaki ba yun? Mga daanan ng... Ewan ko yung ilalim yun. May mga ganitong na may pag binuksan mo may mga bulb yun sa ilalim. Yung kinokontrol ng mga yung pressure. Kaya pag ang pressure, hindi inayos yung pag-control. Wala talaga mata. Kasi big bulb yun. Tama. Maharang mo. Yun ang problema. Kasama puti. Wala. Yun na. Lalong... Grabe, ano? So, hindi natin alam yung mangyayari, pero tingnan po natin sa mga susunod na mga linggo't buwan po, no? Kung paano po yung proseso nito. Yan. So, mga kapatid, no, bago tayo manalangin ay ang ating pong tema ngayon ay ang pananampalataya po na mawawala sa mundo. So, kailangan po ay alam natin to. Let us pray po. Dakilang Ama, dalangin po namin sa sandaling ito na hindi kami magtiwala sa pamamaraan ng tao lamang, kundi ipagkatiwala namin sa inyong pamamaraan ang mga suliranin ng bayan at ang aming mga suliranin.
naniniwala kami, Ama, na may mga bagay po na ang nagbibigay ng solusyon ay kayo. Hindi ang tao, kundi kayo. Dahil mula noon hanggang ngayon, kapag gumawa ang tao sa kanyang sarili ay pumapalpak. Pero kung ang tao po ay marunong magpakababa at marunong pong makinig sa inyo, tunay, Ama, na may biyaya sa Kanya. Kaya panalangin namin, Ama, nawa ganito ang maging mga leaders namin. Mga leaders na nakikinig sa inyo. Nakikilala kayo. Kilala nila si Jesus. Ang aming panalangin, Ama, nawa po sa mga Kristiyano po na tinuturing na Kristiyano sa panahong ito, na may mga tao po na sinasabi nila na they are Christians. Humihingi kami, Ama, ng karunungan sa inyo. Na nawa, kung tunay kaming mga Kristiyano ay ipapaalam niyo po at bubuksan niyo ang puso namin. Kahit sila, ang pagiging Kristiyano po ay bukas sa mga teachings ni Jesus. Nawa, Ama, ang mga aral ng Panginoong Hesukristo ay amin pong i-embrace at isubmit namin ang mga sarili namin dito. Lalong-lalo na po sa panahong ito, that the coming of the Lord Jesus is nearer and nearer. I-bless niyo po ang aming pagtitipon ngayon, Ama. Pangunahan niyo kami. Ito ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Mga kapatid, isa po sa problema ng pananampalataya ay kung ang pananampalataya po ay ilalagay lang natin sa isip natin. So, I tell you mga kapatid, hindi yun pananampalataya. Ang pananampalataya po ay lampas sa isipan ng tao. Ito po yung aking dilema o ikinalito, ikinabahala po nang ako ay kabataan, nang ako ay nag-decide na mag-serve sa Lord, sa Panginoong Hesukristo. Ang edad ko po ay mga 16 noon, 15 anyos ako. Pero pagdating ng 16, ang aking isip ay nagtatalo dahil ang tingin ko sa pananampalataya noon ay hanggang isipan ko lang. No? Kaya iniisip ko na, meron ba akong pananampalataya talaga? Yun yung problema ko, no? Hindi ko sinasabi yun kasi baka walang makaunawa sa akin. Ang aking problema ay, meron na ba akong pananampalataya kung ang pananampalataya ay hanggang isipan ko lang? So mga kapatid, gusto kong basahin sa inyo no, yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Lucas 18. Okay. Meron siyang sinabi tungkol sa pananampalataya. Kasi po, ito yung panahon mga kapatid na maraming pananampalataya na galing sa interpretation ng tao. So mag-ingat po tayo. No? I tell you mga kapatid, be careful. Kailangan hindi ka ma-deceive kasi ang pananampalataya po, kapag hindi ito connected sa katotohanan ng Diyos, doon po tayo magkakamali. So, basahin ko po sa inyo no, yung sinabi ni Hesukristo, ang ating Panginoon, sa Lucas 18, at ito ang kanyang sinabi sa verse 8. Lucas 18, verse 8, at ano ang sabi ng Panginoon? Sabi niya po rito, sinasabi ko sa inyo, na sila'y madaling igaganti ng Diyos. Gayon may pagparito ng anak ng tao. Anong sabi ng Panginoon sa kanyang pagparito? Makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. So Lucas man? Lucas? Oo. So eto yung sinasabi ko mga kapatid na ang Panginoong Hesukristo dito sa Lucas chapter 18 verse 8, isa ito sa mga verses na nakakabahala po. Kasi di ba mga kapatid, bakit sinabi ng Panginoon na sa pagparito ng anak ng tao, sino po ba yung anak ng tao? Si Kristo. Sa pagparito niya, bakit niya tinanong, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Bakit niya po tinanong? Kasi mga kapatid,
ang Panginoon nakikita niya kung ang pananampalataya ay totoo o hindi. Amen ba? So, ang pananampalataya po, hindi po ibig sabihin na ikaw ay, hindi po ibig sabihin na naniniwala ka sa Diyos ay may faith ka. It's different, no? Magkaiba po 'yon, no? Baka iisipin niyo, pastor, naniniwala ako mula maliit pa sa Diyos. Well, hindi po 'yun yung faith na tinutukoy ng Panginoon sa atin. So, pastor, anong faith ba 'to? Hindi ba sapat na maniwala ka lang, okay na? Ano ba ang faith na kailangan natin? So, mga kapatid, ito yung unang bagay nang ipaliwanag ng Biblia sa atin ang kahulugan ng pananampalataya. Una po, ang pananampalataya po ay kaloob ng Diyos. Ito po ay regalo ng Diyos. So, ibig sabihin po, hindi ito nag-originate sa tao, ito ay supernatural gift. Sabihin nyo nga po, supernatural gift. Yan. Ibig sabihin po, hindi pangkaraniwang regalo. So, saan sa Bible yan? Well, ang pinaka-basic verse ay ang Ephesians. Basahin natin, mga kapatid, no, yung chapter 2. So, anong sabi ni Pablo, no, sa Ephesians 2? Tungkol sa pananampalataya na gusto ng Panginoong masumpungan sa kanyang muling pagbabalik. Chapter 2 ng Ephesians, basahin natin yung verse 7. Okay. Anong sabi ni Pablo? Okay, sundan yung mga kapatid to, no? Supernatural gift ang faith. So sabi rito, upang sa mga panahong darating, ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. So, mga kapatid, gusto ko lang pong tingnan natin yung verse 7. Kasi may sinabi si Pablo na in the ages to come. So, ibig sabihin po, sa mga panahong darating, ibig sabihin po, may panahon na darating. Sa panahon na darating, ihahayag ng Diyos ang kanyang dakilang kayamanan. At mga kapatid, ang mga kayamanang ito ay galing sa kanyang grace o biyaya. Kaya mga kapatid, tandaan nyo po, hindi pwedeng ang kaligtasan natin ay hindi sa biyaya. Hindi po pwede. No? It's not by religion, it's not by human works. Kailangan po grace, grace at grace. Mga kapatid, once na umalis ka sa biyaya, tandaan nyo po yan, aasa ka lang sa human effort. No? Ibig sabihin po, ang sistema ng tao, kung gusto niyang makilala ang Diyos, makarating siya sa Diyos, mag-e-effort ka. May gagawin ka sa sarili mo. Ganyan, no? Pero mga kapatid, ang gusto ng Diyos sa atin ay tumanggap ka. Amen po? I-surrender mo ang buhay mo sa Kanya. No? Hayaan mo ang Diyos ang mag-effort, ang iyong role is to surrender your life to the Lord. Yung buhay mo. Mga kapatid ko kasi, tatanggap ka eh. Amen ba? Hindi ka gagawa. Tama ba? Kailangan open hands na tumanggap ka sa Diyos. Ganun mga kapatid, no? So, eto yung pagkakaiba ng religion at yung mga taong saved by grace. Amen mga kapatid, no? Hindi sila umaasa sa kanilang kayang gawin. Kundi, mga kapatid, mas mataas. No? Baka isipin nyo, pastor, wala ba tayong gagawin? Mas matindi yung gagawin natin. Kasi mga kapatid, kapag tayo po ay open hands, bukas ang puso natin sa Diyos, alam nyo po, makikita nyo no, na kung ikaw ay nag-e-effort, mas matindi yung gagawing effort mo kasi may kasama ka to do the effort. Amen mga kapatid, no? Yan yung sinasabi natin na ang isang Kristiyano hindi ka isa. Naalala ko si Spurgeon, yung pastor ng Baptist no, sa London. Alam niyo po, gusto ko lang pong kasi ate naalala ko nung nagpunta tayo ng San Ildefonso, sa bahay nila Kuya Jun.
May isang libro doon, si Spurgeon, na ang pamagat ay mga sulat tungkol sa kanyang, yung mga private letter niya, no? Mga liham po. Marami pala siyang sulat tungkol sa depression. Kasi si Spurgeon po, pastor siya. Kilalang pastor sa London. Talagang tanyag siya. Maraming nakikinig sa kanya. Pero isa sa kanyang sakit na gusto kong ipaalam sa inyo, si Spurgeon po ay may depression. Mga kapatid, no, para alam nyo lang. Pastor, at lingkod ng Diyos may depression. Tandaan nyo si Elias. No? Si Elias, yung lingkod ng Diyos. Di ba mga kapatid, tinalo niya si Jezebel at si Ahab? Sa Biblia, mababasa natin sa unang hari, no, na tinalo ng propetang ito yung mga propeta ni Baal. Amen po? At pinatay niya yon sa harapan ng Israel. Nagkaroon ng revival sa Israel, mga kapatid. Alam niyo ba yung word na revival, no? Nagsisimba sa mga idol, ngayon lumipat uli sa totoong Diyos. Dahil kay Elias. And then, ang akala ni Elias, matutuwa si Jezebel at si Ahab. Pero si Jezebel, hindi natuwa. Sabi ni Jezebel, pag nakita ko ang mukha mo, Elias, hindi ka na mabubuhay. So, doon nag-umpisa yung kalungkutan ni Elias na umalis siya, tumakas siya, at sabi niya sa Diyos, kung kailangan ko lang kunin yung buhay ko, gagawin ko. No? Suicidal si Elias dahil ang akala niya, mababago yung mga leaders ng Israel dahil sa nangyaring milagro. No? Di ba kasi mga kapatid, may bumabang apoy galing sa langit? Naalala niyo po ba, di ba? At nasunog yung kanyang alay. Di ba? Sabi ni Elias, yung masunog na alay ang totoong Diyos. Yung mga kay Baal hindi nasunog, pero yung kanya nasunog. So ibig sabihin, ang tunay na Diyos, yung Diyos ni Elias. Kaya lang, hindi naniwala ang iba. Di ba? Bagkus nagalit sa kanya. Kaya si Elias ay nagkaroon ng depression. Mga kapatid, no? Muntik na siyang mag-suicide. Pero sabi ng Diyos sa kanya, nandito ako. Huwag mong gagawin yan, no? Huwag kang malungkot. Ako ang gagawa ng way, no? So, si Spurgeon, may nagsabi sa kanya, kaya mo ba itong problema mo? Alam niyo, may sinabi si Spurgeon. Sabi niya, hindi ako nag-iisa. What a word. Di ba sabi niya, hindi ako nag-iisa. May kasama ako. Kaya mga kapatid, ang isang mananampalataya po, balik tayo, no? Pag sinabi nating ikaw ay may faith, kasi mga kapatid may nagbigay sa'yo. Amen po? At tandaan niyo po, no? Yung nagbigay sa'yo ng faith, hindi yan umaalis. Amen po? Hindi siya umaalis. Tama ho ba? Nakatira siya sa'yo. Amen. Nakatira siya sa'yo. So mga kapatid, tandaan nyo, hindi nyo kailangang maramdaman. Amen po? Kasi ito yung problema natin. Kadalasan, biktima ang mga Kristiyano ng feeling, emotion. Gusto nating maramdaman ng Diyos. Well, mga kapatid, much better talagang maramdaman mo. Pero, ang issue po rito, hindi pakiramdam. Anong gusto ng Diyos? Pananampalataya. Di ba, no? Hindi sinabi ni Jesus na, pagparito ko, makakakita kaya ako ng mga pilingero Kristiyano? Di ba? Hindi niya sinabi yun eh. Ang sabi niya, pag nandito ako, meron kayang faith na makita ako? So mga kapatid, pananampalataya ang gusto ng Diyos. Hindi emotion, hindi feeling, kundi pananampalataya. Sasama na yung emotion. Alam niyo po, naniniwala ako, no? Ang Diyos ay nagtatouch ng emotion ng tao. Amen po ba? Amen ba mga kapatid? No? Kaya, alam niyo, eto rin, no? Maraming Kristiyano naman, walang ka-emotion naman. Naintindihan niyo po? Napaka-ano naman, mga kapatid, no? Napaka-intellectual, napaka-tatalino, pero hindi mo naman maramdaman ang spirito ng Diyos sa kanila. Nakikinig po? Pag ang Diyos ay buhay, buhay din ang emosyon mo. Amen ba mga kapatid? Di ba, no? Kaya nga ito, no? May mga nagsasabi na, yung mga kapatid nating Pentecostal, mga OA. Di ba? Bakit OA? Bakit OA? Kasi nagkakantahan, maiingay, mga ganyan, magugulo, ganyan. Pero alam niyo mga kapatid, no? Wala namang batas eh. Pagdating sa pagpuri sa Diyos. Tama ho ba? Lahat naman ng creation, sisigaw sa Kanya. Amen po ba? Walang law dyan, di ba? Hindi pwedeng solemn lang. Di ba? When you praise God, lalo na kapag may faith ka sa Diyos, alam natin na ang expression natin talagang overflowing. Amen po?
Kaya mga kapatid, no, hindi natin pwedeng limitahan ang Diyos sa buhay natin. Amen po? Kaya, balik tayo, no? Ang sabi ng Bible sa atin, ang faith ay supernatural gift. Bakit natin kailangan ng supernatural gift? Kasi mga kapatid, may panahong darating. At yung panahon na darating, ihahayag niya ang kayamanan ng kanyang biyaya. Ano po ba yung darating na panahon? Yung mga events na mangyayari. Una mga kapatid, yung rapture. Ikalawa, yung dakilang kapighatian. Yung pangatlo, tingnan niyo po ito, yung paghahari ng Antichrist. Pang-apat, nakalagay sa Bible, ito ay lilipas ng 3 taon at kalahati. And then pagkatapos na sabi ng Bible, darating si Kristo kasama ang kanyang nobya. Amen po. So, bakit kailangan ng rapture? Kasi mga kapatid, ang mga anak ng Diyos manggagaling sa langit pagbaba ni Kristo sa second coming. Di ba? Di ba nabasa nyo sa Bible, sa pahayag, di ba? Sa pagbaba ni Kristo, may kasama siyang mga kabayong mapuputi, hindi lang siya. Ibig sabihin, kasama niya ang kanyang mga anak. Amen po? Yung kanyang mga lingkod. Yung kanyang mga pinili. Yung sinasabing mga elected. No? Kaya po, kailangan may rapture kasi sino magagaling sa langit? Di yung mga, sino sir? Yung mga dinala sa langit. Di ba? No? Di ba? So hindi ka pwedeng bumaba sa langit kung hindi ka naroon. Di ba? So, yun yung hindi maintindihan ng maraming nag-aaral ng Bible, no? Na iniisip nila na, sino ba itong mga to? Na mga lingkod ng Diyos na bumaba kasama ni Kristo. Di ba? Nakalagay sa pahayag po yan. Kaya mga kapatid, hindi tayo manggagaling sa lupa. Di ba, no? Sa langit manggagaling. Kaya po, ang sabi ng Bible sa atin, may kayamanan ang Diyos na kanyang inilaan. Siguro po, para hindi tayo magsabi-sabi lang ng walang sitas, let us read, no, yung Revelation. Basahin natin yung chapter 19. Okay, para makita natin, ito yung second coming ni Kristo na may mga kasama siya. Chapter 19 ang pahayag. At basahin po natin yung verse 11. So eto, no, ito yung testimony ni Juan. Anong sabi rito? Nakita kong bukas ang langit. Ito na po. Sino po nagsasalita? Si Juan. At ang sabi rito, narito ang isang kabayong maputi. May nakasakay po ba? Ano ang tawag sa kanya? Siya'y tinatawag na faithful and true. So, ito yung sinasabi ko mga kapatid, no, na ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang pangalan sa huling araw ay faithful and true. Yan, isa yan sa mga, attributes niya, no? Hindi niya naman pangalan talaga, attributes, no? Yung mga aspeto ng kanyang pangalan. Darating siya na ang tawag sa kanya ay tapat at katotohanan. At, anong sabi ng Bible? Sa katuwiran, siya'y humahatol at nakikipagbaka. So, kung isipin nyo, ibang Kristo na talaga to, no? Kasi, anong sabi mga kapatid? Humahatol na. Tama ko ba? Nakikibaka na. Ibig sabihin mga kapatid, kukomprontahin niya ang kasinungalingan ng sanlibutan, ang kasinungalingan ni Satanas, at ano to mga kapatid? Total war. Gera talaga to, no? Gigirahin si Satanas at ang kanyang mga alipores sa second coming ni Kristo. No? Kasi mga kapatid, kailangan itatag ng Diyos yung katotohanan sa mundo. Punong-puno po ng lies ang mundo. Amen po? Anong sabi sir sa social media? Puro daw fake news. Di ba marami daw? Ang totoo po nun, hindi lang fake news ang problema ng mundo. No? Sabi nga po talagang ang mundo ay nasa lies. No? Nasa kasinungalingan talaga. And then verse 12, anong sabi? Anong itsura ng Panginoong Jesucristo? Ang kanyang mga mata ay dingas ng apoy. Tama po ba? Yung kanyang ulo po, maraming corona. No? Ibig sabihin, sir, bakit maraming corona kaya? Many crowns. Marami siya napagtagumpayan, no? Di ba, no? At ang sabi rito, may isang pangalan nakasulat sa kanya na sino man ay hindi nakakaalam kundi siya rin. So, alam natin ang many crowns, mga kapatid, alam natin na hindi lang talaga siya yan. Di ba? Kasi may lulok-lok din na kasama niya. Di ba? Then verse 13, anong sabi? Nararamtan siya ng damit na winisikan ng dugo. Amen po ba?
At ang kanyang pangalan ay, eto na po yun. Ano ba ang pangalan ng Panginoon? Anong tawag sa kanya? Salita ng Diyos. Verbo ng Diyos. Alam niyo po ano gusto kong huminto? Alam niyo mga kapatid, ang pinaka dapat palang maging sentro ng worship natin sa panahong ito ay, ano po? Salita ng Diyos. Amen po? So mga kapatid, yan ang mahalaga. Salita ng Diyos. Malaman ng mga tao. No? Mas-sink in sa kanila ang word, ang verbo ng Diyos. So bakit pastor? Kasi mga kapatid, marami pong superficial worship sa panahon natin. I'm sorry po marami talaga. Maraming churches gumagamit ng mga strategy na hindi nakasentro sa word. Kaya po maraming sinisita yung mga theologian na biblical yung mga talagang more on Bible na mga pastors, sinisita nila yung mga churches na more on sensationalism kaysa sa salita ng Diyos. Kaya marami pong Kristiyano ang lampa, di ba sir? Walang alam, ignorante. Kasi ang kanilang purpose na sa church nila, sensationalism. Hindi ko po sinasabing walang sensation sa church, pero kung ang purpose natin ay sensationalism, marami pwedeng ibigay ang church. Amen po ba? Maraming, kung gusto niyo ng fun, entertaining church, marami rin po dyan. Nakikinig ba? Kung gusto niyo ng church na puro fellowship, marami din po dyan. Kung gusto niyo ng church na masaya, matindi, marami po dyan. No? Talagang parang feeling ka pamilya ka, masaya talaga. Tanong, ano ba talaga dapat ang sentro ng church? Mga kapatid, di ba ang sabi rito? Kailangan nakasentro tayo sa Word of God. Kasi mga kapatid, ito yung paparating. Di ba no? Nakita nyo, na nakasakay sa kabayong puti si Kristo, ang tawag sa kanya salita ng Diyos. So mga kapatid, yan ang kailangan. No? Ang gustong makita ng Panginoon, ang salita ng Diyos sa atin kasi dito tayo sumasampalataya Kaya pala nawala ang faith, sir. Kasi ang sinasampalataya ng mga Kristiyano, iba. Iba kaysa doon sa gusto ng Diyos na object ng faith natin. Kaya sabi ng verse 14, tingnan niyo po, sino bang kasama niya? At ang mga hukbong nasa langit ay, ano pong sabi? Sumusunod sa Kanya. May tanong po ako, sino kaya yan, sir? Armies. Galing sa langit. Tama. At ang sabi ng Bible, nakasakay din sila, saan po? Sa kabayong puti. At meron silang damit, sir. Di ba? Ang sabi rito, nararamtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. Sino kaya yan? Kilala niyo na ho yan. Di ba mga kapatid? No? Galing sa langit, mga tao to Hindi mga anghel to. Di ba no? Galing sa langit mga kapatid, bumaba kasama ni Kristo. Kaya po, ang mga anak ng Diyos, tandaan niyo po dito sa mundo, ito yung ating traveling point. Amen po? Ang ating destiny, saan po? Langit. Ang mundo, lugar ng paglalakbay. Hindi tayo rito nananatili. Amen po? Dinadaanan lang natin. Pero, ang ating tahanan talaga ay kaharian ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, pangalawang bagay, para alam nyo, ano ang gusto ng Diyos na makitang faith sa atin? Alam niyo po, di ba sabi natin kanina, supernatural gift ng faith. Ito po yung ikalawang definition ng faith. Basahin ko yung Colossas chapter 2. Okay, eto mga kapatid, babasahin ko to. Colossas 2, verse 12. Anong sabi ng Bible? Basahin natin, chapter 2, verse 12. Okay, sabi rito nakalagay, ito, yung baptismo na to, binanggit, nalibing na kasama niya sa bautismo. Ano po ang meaning ng bautismo, mga kapatid? Ano ang kahulugan? Death. Amen? Pag ikaw ay nabaptize, ibig sabihin, pinatay yung dating pagkatao mo. And then, eto na, kayo na may muling binuhay na, kalakip niya, kasama niya. So, ang baptism is death and resurrection. Amen po? Ano po ulit ang baptism? Para alam natin, death and resurrection. Sino po yung naunang namatay at muling nabuhay? Sige po. Kristo. Si Kristo. So bakit tayo dinadaan sa bautismo? Para tayo ang ma-identify kanino? Kay Kristo.
Identification ang tawag doon, no? Ang baptism is, ina-identify ka, kanino? Ulitin natin, kay Kristo. Ina-identify ka ba sa sekta? Sige po. Ina-identify ka ba sa church? Hindi. Hindi. Kanino po? Kay Kristo. Sa head ng church, si Kristo. Amen po ba? Kaya sabi rito, eto na, sa pamamagitan ng pananampalatayan sa paggawa ng Diyos. Napansin niyo po ba? So, ang unang faith is supernatural gift. Pero ano ang pananampalataya na ito kapag naibigay na sa'yo? Ang sabi rito, the faith of God's operation. Amen ba? Sa mga kapatid, no, pananampalataya na, ano po, ang nag-ooperate ay sino? Ang Diyos. So kung isipin nyo, no, pananampalataya na Diyos ang gumagawa. So may tanong ako, sino po ba ritong sumasampalataya si Kristo muling nabuhay? Mula sa mga patay. No? Imposible yun sa logic ng tao. Tama ho ba? Nang mangaral si Jesus sa atin, sa Greece, no? Nandoon ang mga intellectuals, yung mga matatalino, mga pilosopo, mga disipulos ni Plato, ni Aristotle. Nakinig sila kay Paul, kay Pablo. Gusto naming marinig yung teachings mo, yung doctrine mo. Nang banggitin na ni Pablo yung resurrection, nagtawanan yung mga philosophers. Sabi nila, walang logic. Ang patay hindi pwedeng mabuhay. Di ba? No? Imposible yun. Pero mga kapatid, no, tandaan nyo po, ang paniniwala dito, nagtawanan ng mga taong ordinaryo, pero may isa sir doon na sabi nung Griego na yun, gusto ko po pong malaman, Pablo, yung sinasabi nyo. So kung titingnan nyo, no, may naniniwala at hindi. Tama ho ba? May tanong po ako. Bakit may naniniwala sa imposibleng bagay? Kasi mga kapatid, tandaan nyo, may pananampalataya kasi na gumagawa mismo ang Diyos na. Amen po? Kaya po kung isipin nyo, kung faith lang natin yan, meron tayong doubt. Tama ho ba? Kung faith lang natin yan, magdududa ka talaga. Pero kung faith ng Diyos yan, mga kapatid, you will be bold. Amen po? Bold ka talaga na maniniwala ka kasi alam mo na may faith na dumating sa'yo na alam mong totoo ba to? Hindi ka na nagdududa. Pero alam natin na bilang tao, parte ang pagdududa. No? Huwag niyong isipin mga kapatid na perpekto ang paniniwala. No? Hindi naman ganon. May elemento pa rin naman ng tao. Pero mga kapatid, ang maganda dito ganito, pag ang Diyos lang kumilos, yung pagdududa natin, magkakaroon ng solution. Amen po? Isang example, si Thomas. Si Thomas ba naniniwala na nabuhay si Kristo? Sige po. Ay, galing. Naniwala ba si Thomas? Hindi, sa una. Di ba, no? So kung isipin nyo, hindi ibig sabihin walang faith si Thomas. Ang gusto lang ni Thomas, pruweba. Di ba, no? Ito, sir, yung sinasabi ko na mga Kristiyanong, anong tawag, sir? Kailangan ay may pruweba. Hindi lang basta naniniwala. Pero anong sabi ni Kristo kay Tomas nang magpakita na si Kristo kay Tomas? Naalala niyo po yung reminder ng Panginoon natin kay Tomas. Di ba sabi niya, alam mo Tomas, mapalad yung kahit hindi ako makita, naniniwala, sumasampalataya. Di ba? Nung niremind niya na ang totoong faith, kahit walang pruweba, naniniwala ka na alam mo na gawa ng Diyos. Amen ba mga kapatid, no? Kasi bakit ka dapat maniwala? Pinangako na ng Panginoon eh. Amen po ba? Sinabi niya na yun eh. Nakikinig po? May tanong ako. Mga kapatid, eto gusto kong i-recall nyo ito. Sino ang nakatanggap ng revelation galing sa Diyos? Nasa tingin nyo, parang hindi mangyayari hanggang ngayon. Sige po. Meron ho ba? Nakatanggap ka na ba ng promises ng Diyos na hindi pa natutupad? Okay. Gusto ko mga kapatid tayuan to, no? Kahit magduda ka, pag Diyos na ang nagsalita niyan, kapatid, mangyayari yan. Isang example, si Abraham. Nangako ang Diyos sa kanya, pero 25 years in the making, walang na-fulfill na pangako. Okay. Saan nangyari yung fulfillment? Ito na po. Kung kailan patay na yung bahay bata ng kanyang asawa. So kung isipin nyo, no, example yung mga kapatid na hinintay ng Diyos mamatay. Tama ho ba?
Kasi mga kapatid, kapag buhay pa ang matres ni Sarah, meron pa rin human effort yun. Di ba no? Meron pa rin. Di ba? So, hindi mo masasabing faith kasi pwede pa naman eh. Pero ang ginawa ng Diyos iba eh. Sinadya niya talagang patayin eh. Di ba? Hanggang sa tumanda na eh. Di ba mga kapatid, no? Ganun ang Diyos. No? Hindi niya kailangan gumamit ng logic natin. Di ba, no? Nakikinig po? Di ba? Yan ang faith, no? Hindi kailangang tumulong tayo sa Diyos pagdating dyan. Di ba, no? Ang gusto ng Diyos, sandalan mo yun. Di ba, no? Paniwalaan mo. No? Kasi gagawin niya yun. So mga kapatid, sa tao mahirap. Di ba? Pero sa Diyos, may imposible ba? Wala. Kaya lumitaw ang isang anak na ang pangalan, sir, ay laugh. Di ba? Ibig sabihin, natawa. Ang ibig sabihin kasi ng pangalang Isaac, natawa. Di ba, sir, natawa si Sarah? Paano pa ako magkakaanak, matandaan na ako? Patay na yung bahay bata. Alam nyo po, dito yung rapture papasok. Mga kapatid, no? Patay na katawan, ang ginawa ng Diyos kay Sarah, may isang interpretation dito, ang isang kapatid natin. Pinabata ng Diyos yung bahay bata ng isang matanda. Kasi sir, hindi pwedeng magdala ang matanda ng isang anak, mamamatay yun. Hindi na kaya ng capacity ng babae. So, pinabata ng Diyos yung mismong system ng babae. Pinabata niya. Yun ang rapture, no? Body change, mga kapatid, no? Babaguhin ang isang patay. Amen po? Yun, mga kapatid, ganun din tayo. No? Sa panahon na patay na, wala nang hope. Mga kapatid, tandaan nyo ha, sa panahon na wala na, patay na, wala nang hope, doon ang Diyos kikilos. No? Kaya mga kapatid, ang Kristiyano po, ang faith natin radikal. Kasi, hindi tayo naniniwala lang na pag may buhay, may pag-asa. Sa atin, ang pag-asa lang ay pagpatay ka na. Kailangan mong mamatay. Tama ho ba? Kasi mga kapatid, ang ibig nating sabihin, Blessed. kailangang mamatay yung pagkataong dati. Amen po? Yung paniniwala na mali, yung ating pagkatao na lagi nagdududa sa Diyos, kailangang mamatay. Alam nyo, no? Sino mang nananaginip ng patay ay positibo sa Diyos. Nanaginip na ba kayo na namatay kayo? Yes. Nanaginip na ba kayo na nasa ataol kayo? Alam nyo, matuwa kayo. Matuwa kayo. Kasi ang simbolo ng dream, pag ikaw ay patay, ibig sabihin transformation. Amen. Pagbabago. Kaya mga kapatid, sa Bible po, ang kamatayan ay hindi terror para sa atin. Amen po? Etong mga kapatid ay, ang tawag natin sa death ay, may sinasabi no, sa paru-paro. Alam niyo ba yan? Yung bago ka maging paru-paro, ano ka muna, di ba? Oo, metamorphosis ang tawag natin, no? Binabago tayo. Kaya mga kapatid, eto yan, no? Ang ating faith ay gift, ito ay operation ng Diyos. Ito yung third na faith na gusto ng Diyos. Bago tayo magtapos. Basahin natin yung Hebrews chapter 11. Okay. Gusto ko mga kapatid, makita nyo ang kahulugan ng faith in connection sa rapture. Okay. Hebrews 11, may babasahin ako sa inyo na verse 5. Okay. Hebrews 11, verse 5. Okay. Sabihin nyo nga po, translation. Translation. Okay. Ang ibig sabihin kasi ng rapture is translation. Ibig sabihin, inililipat ka. Tama ko ba? Mula sa dating Alan o Pastor Jan, magkakaroon ng bagong Alan at Pastor Jan. No? Ita-translate. Ibig sabihin, transformation, translation, magkaibang kahulugan yun. Pag sinabing translation, inilipat ka sa ibang katawan, sir. No? Ganun, bagong katawan. So, eto na. Sa pananampalataya, ano pong nangyari kay Enoch? Si Enoch ay inilipat, translated, sabi ng Bible, no? At saan siya inilipat, mga kapatid? Saan inilipat si Enoch? Sa palagay niyo po.
Sa presence ng Diyos. No? Doon siya inilipat. Si Enoch, para alam nyo, isa siyang prophet, isa siyang teacher, isa siyang proclaimer ng mabuting balita. Si Enoch ay isang mangangaral, para alam nyo. At ang sabi ng Bible, he is the first man na na-rapture. Amen po? Unang tao po na inilipat ng Diyos. So, pag sinabing inilipat, anong sabi dito? Upang wag niyang makita ang kamatayan. Okay, hihinto ako dito, no? Sandali po. Ang pagkabuhay po ba dalawa o isa lang? Sige po. Dalawa, tama, no? Pag ikaw ay na-born again, binuhay muna ang spiritual mo. Tama po ba? Ang tawag doon, inner resurrection. Amen po? Ang inner resurrection, binuhay ng Diyos yung espiritu mo. So may bago kang aspeto na nasa iyo kasi binuhay ng Diyos yung patay mong espiritu. Kaya may inner resurrection. So mga kapatid, kapag mayroong buhay sa iyo, kasama ka na sa bubuhayin sa katawan. Amen po? Yung sinasabi naman na ikalawang bubuhayin, yung mismong katawan natin. Amen ba? Kaya mga kapatid ganito, hindi pwedeng ang katawan mo ay kasamang baguhin kung wala munang inner resurrection. Naintindihan niyo po? Kailangan muna bago magkaroon ng body resurrection, ano muna? Inner. Kailangan may mabago o may mabuhay sa loob natin. Kaya sabi ng Bible dito, si Enoch, inilipat siya at hindi niya nakita ang kamatayan. Di ba sabi rito, binago yung kanyang katawan, mga kapatid, no? Hindi na siya nakita, inilipat siya ng Diyos. At anong sabi ng Bible? Sapagkat bago siya inilipat, anong sabi? Pinatutuhanan sa kanya na siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. At ang sabi ng Bible, si Enoch ay namuhay na kasama, sino? Ang Diyos. Kaya mga kapatid, ang rapture, mangyayari din yan sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen po? Faith din ang gagamitin ng Diyos. Kaya magkakaroon ng rapture. Kaya mga kapatid, sa araw na to, no? Ano ang faith? Ito ay spiritual gift. Ito ay operation ng Diyos. Amen po? Ito yung pangatlo, ang ganda. Ang faith, mga kapatid, ito ang magdadala ng rapture sa atin. Amen. So nawa po sa araw na to, no, dumating ang faith na ito sa atin. Amen mga kapatid, no? Pananampalataya po na nagta-translate. No? Kaya may sinasabi, sir, rapturing faith. Pananampalatayang nagra-rapture. Sa araw na to, nawa dumating ito sa atin. Let us pray, manalangin tayo. Praise God, no? Praise God, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Father. Ama, Amang makalangit, hipuin niyo ang puso namin. Makita namin ang kaluwalhatian niyo, ang pananampalatayang kaloob niyo, ang pananampalataya na nagbibigay ng changes sa amin. Ang pananampalataya na nag-ooperate sa amin upang kami ay makagawa. Manalig kami sa mga bagay na imposible, na alam namin magiging possible. Magtiwala kami sa pananampalataya na kaloob nyo na magbibigay sa amin ng translation. Ama, maraming bagay pagdating sa pananampalataya ang hindi pa namin alam. Kaya naniniwala kami na ang faith na makapagbibigay sa amin ng translation, transformation, ay ito'y hindi nag-originate sa amin. Ito'y galing sa inyo. Ama, pagyamanin niyo ang faith na ito sa amin. Teach us every situation na kami ay maiisip namin na anong dapat kong gawin, Panginoon, sa buhay na ito. Remind niyo kami. Always surrender. Isuko namin lahat sa inyo lagi. Gagawa ang Holy Spirit sa buhay namin. Gagawa kayo. Gagawa kayo sa isang pananampalatayang kaloob nyo rin po sa amin. Ama, nawa palakasin nyo
ang pananampalatayang ibinigay niyo sa amin. Dahil Ama, ang tao po walang kakayahang gawin to. Pero kayo po Ama, you are the author of faith, the Lord Jesus Christ. Nawa po, bilang mga anak nyo, ang aming magiging part ay i-cultivate namin ang pananampalatayang ito. Pagyamanin namin. I-honor namin kayo sa buhay namin dahil kayo ang author ng faith. Pasalamat kami sa inyo lagi. Maglingkod kami. Mahalin namin ang inyong salita. Ipaalam nyo po ang mga misteryo na kailangan naming malaman sa panahong ito. At alam namin, Ama, na in a simplest form, in a simplest explanation, malalaman namin ito. Hindi ito malalim. Is simple things. Kapag ito po'y aming inalam, alam namin, Ama, sa unay malalim, pero the more na kami ay immerse sa inyo, the more na malalaman namin, mahal nyo kami. Ama, salamat sa faithfulness. Salamat na kayo'y tapat sa amin. Salamat na kayo ang Diyos na unang umibig sa amin. Salamat, kayo ang Diyos na siyang unang nagbigay sa amin ng kahabagan. Ama, dumating ang healing nyo sa sandaling ito. Dumating ang revival na kailangan sa puso ng bawat kapatid namin. Dumating ang restoration. Dumating ang mga answered prayers. Dumating nawa, Ama. Kung may mga bagay pong hinihintay kami, dumating ito. In your due time, pwede ngayon. In the name of Jesus. I-bless nyo po, Ama, ang mga blessings na ngayon pa lang inaangkin na namin darating sa buhay namin. Salamat, Ama, na may mga blessing kayo. Hindi lang po sa mga anak nyo noon, kundi sa mga anak nyo ngayon. Dahil sinabi nyo, in the ages to come, a richness of your mercies ay darating. I-bless nyo po, Ama, ang inyong salita, na ngayon po ay nandito na, nasa possession na namin. Teach us, Father, kainin ito, inumin ito, mag-feast kami sa inyong salita. Dahil, Ama, nandito ngayon, ang instrumento nyo para ma-rapture ang inyong mga anak. Bless us, Father God. I-bless nyo ang mga kapatid. Palakasin nyo kami. And this is our prayer, Father. In the name of the Lord Jesus Christ, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Taas natin ang Panginoon. Sa ating pong pagkakaloob, sa ating maibiging Diyos, sa Kanyang katapatan sa atin, habang tayo po'y nagkakaloob, mga kapatid, ay pwede po natin sige first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Let us pray. We are giving back to you, Father, yung mga blessings na inyong ibinigay at ipinagkatiwala
may part doon na kailangan namin ibalik sa inyo dahil ito rin po ay sign ng aming pag-ibig sa inyo. Dahil lahat ng bagay, Father, ay hindi amin, kundi may part kayo. Hindi lang amin, kundi mayroon kayo. Dahil lahat ng nasa amin ay galing sa inyo. So, nais nyo lang, Ama, na magi kaming cheerful giver. At magi kaming mga tao na bukas ang palad. Dahil, Father, ito ang signs na kami ay mga blessed. So, blessed as always, Father God. Lagi nyo kaming i-blessed sa malalaki at maliliit na bagay. Salamat po sa mga pagpapala nyo, sa mga nagkaloob, patuloy nyo po silang i-bless. Sa mga nagkakaloob din po ng mga talents nila, mga panahon nila. Father, grant your mercies to them and your blessings. Salamat po na may pwede kaming ibigay, Ama, sa lahat ng blessings nyo sa amin. Nawa po, magamit ang mga blessings na ito for your glory and for the gospel. In the name of the Lord Jesus. Sa ating Diyos, tinatalaga natin ang lahat ng bagay. Ang ating mga buhay, ang mga pinagpipray natin. Nawa, ang Holy Spirit ay kumilos sa mga taong pinagpipray natin. At ma-encounter nila ang buhay ng Panginoong Jesus. Kung paano na-encounter ni Pablo, ma-encounter din nila. At sila mismo'y magpatotoo that the Lord Jesus is the King of Kings and Lord of Lords. Sa ating Diyos na nagmamahal, sumaatin ang kanyang habag. Ang kanyang paghahari ay nandito na. Nawa, masumpungan niya tayo na may pananampalataya na galing sa kanya, tinanggap natin. Sa Diyos na nagmamahal sa atin, mag-umapaw nawa ang pag-ibig natin sa Kanya. Ngayon hanggang sa muling pagdating ng Mesaya, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen, Amen at Amen. Oh,